Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahon iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siya tinanggap na isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Alang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po niya ang kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa muli sa Ebanghelyo natin, pinaalalahanan tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating buhay, sa araw-araw. At sa kwento ngayon, yung larawan ni Marta at ni Maria, ay mga disposisyon na meron tayo o mga bagay na mararanasan natin sa araw-araw na pwede nating pagpilian. Si Marta na aligagang-aligaga sa maraming bagay at si Maria naman na naupo na lamang sa paanan ng Panginoon. Sa isang banda, pag-iisipin po natin, praktikal lang naman talaga yung pag-iintindi ni Marta. Meron silang bisite. Kasi Maria, naupo na lang. Ako mag-e-entertain. Sabi ni Marta, isa lang katawan ko, paano yan? Sabi siguro ng Panginoon, o sige, maupo ka na lang din dito. Sabi ni Marta, o di sige, magtitigan na lang tayo mamaya pag oras ng kain nga. Minsan po ganun yung bang pag ikaw yung kumikilos, ikaw yung inaasahan, tapos yung iba naman nagpapalaki lang ng tiyan. O di, eto yung sitwasyon. Pero pag-isipin din naman po natin, ba't ba nagpunta ang Panginoon? Di naman nagpunta ang Panginoon para magpalingkod o para gumambala, dumalaw. Dahil maski sa isang ordinaryong bahay, sabihin natin, meron naman talagang nandunan ng mga bagay. At maintindihan din naman niya ng bisita dahil hindi naman siya inaasahan. Dahil ang mahalaga ay na makausap mo yung bisita kaysa yung kumain lang. Kaya po dito, pag tinignan natin, sa buhay, nandyan talaga po yung magkahalong Marta at Maria sa atin. Pero dito, higit pa po doon, ang gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon. Huwag tayong kainin ng pag-iintindi ng mga bagay-bagay sa mundo. Either matakot tayo para doon o malibang tayo ng gusto at makalimutan natin yung tunay na mahalaga. At yan ang sinisimbolo ni Maria sa paanan ng Panginoon. Kaya nga po sa panahon daw po ngayon, maraming mga tao ang merong mga STD. Ano po yung STD? Yung mga yung katabi mo, meron bang STD yan? Noong araw, pag sinabing STD, sexually transmitted disease. Ngayon, hindi. Stress. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba yung tao na lahat ng problema sa baryo o sa bayan, pinroblema? Di ba? Umaga-umaga pa lang nagpupuputak na kasi stress. Diba? Para si Marta, aligagang-aligaga. Lahat inintindi. O di kaya, tensyon. Diba? Tingnan mo nga, yung bang tao na yan sa tabi mo, punong-puno ng tensyon. Laging nasa battle mode. May sakit pagka walang kaaway. O di ba? O di kaya, depression. Sabi mo na rin, distress. Nandun lahat yan. Sa takbo ng panahon ngayon, kahit sabihin mo na
Para bang napakadaming paraan para sa paglilibang, pero itong panahon na napakaraming mga tao na, at ito yung panahon na naging sakit na yung mga bagay na yan, na nung araw hindi. Ang tanong po, bakit? Kasi nawala na yung sentro ng tao sa Diyos. Kasi kahit sa pagdadasal, yung pagdadasal naging aktibidad. Yung dasal naging gawain, naging obligasyon. Hindi naging pakikinig sa Panginoon. Kaya yan po yung malaking hamon po sa atin. Na sa pagdadasal natin, hindi lang yung nagsimba ka ngayon, hindi lang yung umattend ka ng mga meeting o prayer meeting o Bible study, kundi talaga bang kinatagpo mo ang Panginoon? Talaga bang hinayaan mo ang Panginoon na makipag-usap sa iyo? Sabi nga po nila, quality time in prayer. Meron daw dalawang tao na nagtatrabaho sa maghapon na nagpuputol ng kahoy o sa isang factory. Sa kanila sariling bukid. Yung isa nagtatrabaho po ng 5 oras. Yung isa nagtatrabaho ng 8 oras. Pero pareho sila ng output. Tinanong yung nagtatrabaho ng 5 oras, paano niya nagagawa? Na 5 oras lang siya nagtatrabaho, pero pareho ng trabaho nung nagtatrabaho ng 8 oras. Ang sabi niya, yung 5 oras nagtatrabaho ako. Nagpuputol ako ng kahoy. Yung 3 oras, nagpapahinga ako. At habang nagpapahinga ako, hinahasa ko yung palakol ko. Doon makita po natin, ganun din ang panalangin sa buhay natin. Nung pagising ka ngayon ng umaga, nag-intindi ka na, nag-stress ka na, binulabog mo na yung buong bahay ninyo, binwisit mo na yung sarili mo, pati yung mga tao na makakasalamuha mo, hanggang ngayon, Biyernes Santo ka pa rin. Pero kung kanginang umaga, pagising mo, nagdasal ka, at talagang tinanggap mo ang Panginoon sa sarili mong buhay na, Lord, samahan niyo po ako sa lahat ng mga gagawain ko. Turuan niyo po ako kung ano yung gagawain ko at sasabihin ko o paano ako haharap sa mga gampanin ko na to. Pareho pa rin tayo ng haharapin ng mga bagay-bagay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, yan ang Espiritu ng Panginoon. Yan ang gagabay sa atin. Kaya nga kung maaalala niyo po nung isang araw, merong nabalita na gumawa ng proposal yung isa sa ating mga senador na parurusahan yung mga anak na magpapabaya sa kanilang mga magulang. Narinig niyo po yung balita na yun. Kasi nga, dumadami na do yung mga magulang na sa kanilang katandaan ng pagkakasakit, inabandona na lang ng mga anak. Kapag tinignan niyo po, bago yung batas na yun Talaga bang ganun? Napakarami na ba talagang walang hiyang anak ngayon na ganun yung ginagawa? Kung kaya kailangan mo talagang gumawa ng batas? Sabagay, meron iba ganun Buhay pa yung mga magulang. Gusto nila mamatay nang mapasa kanila na lahat yung mga mamanahin at kabuhayan. Pero sa alam ko po sa Singapore, meron silang batas. Pagka nakatira sa iyo yung magulang mo, inaalagaan mo, meron kang tax rebate. Kasi ang katwiran po ng Estado, mas malaki yung gastos at mas malungkot yung matatanda kapag nasa bahay panuluyan ng para sa matatanda kaysa doon sa inaalagaan sila. Gayunpaman, pag tinignan natin yung parehong batas na yan, may parusa o mayroong insentibo. Ang tanong,
Bakit kailangan pang gawing batas? Anong kulang? At pagtingnan po natin, ang kulang, pag-ibig. Sa isang panahon na para bang napakarami mga bagay na yung nangyari sa buhay at napakabilis ng mundo, bakit nandun pa din yung lungkot ng tao? At ba't merong ganitong mga sitwasyon? Minsan nga may lumapit po sa aking magulang, nagtatanong, Father, pagsabihan niyo nga po yung anak ko, matigas sa ulo, ayaw sumunod. Tapos tinanong ko, kumpleto ba ng baon po yan kapag ka pinapapasok niyo sa school? Naku, Father, sobra-sobra pa po yung baon binibigay namin. May savings pa po siya. Meron ba ako siya mga gadget? Meron bang tablet yan kahit walang sakit na malaki pa sa mukha niya? Naku, Father, bago yung tablet niya. Yung pinaka-latest. Kompleto pa yun ng mga app, lahat, ganyan. Ipag po baka ako weekend, long weekend, namamasyal kayo. Nagpupunta kayo sa iba-iba pang mga lugar. Oo po. Talagang nakaplano na po yan sa buong taon. Yung mga gamit ba niya, maayos? O meron namang halaga o brand? Naku, branded, Father, yung mga bagay. Kasi pag nauwi, ganito, ganyan. Nung huli, tinanong ko, nagsisimba ba kayo pag linggo? Nagdadasal ba kayo araw-araw bilang mag-anak, pamilya? Ayun, inubo, hindi makasagot. Minsan, alam niyo, yun po yung napakahalaga na huwag nating makalimutan. Yan yung sinasabi ng Panginoon na si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon. Pag hindi niya maakay ang bawat isa sa pagdadasal, bata pa lang, sakit na ng ulo yung paglaki. Pero kung hindi natin maakay ang bawat isa sa pagdadasal, hindi dahil matigas ang ulo ng isang tao, baka kulang tayo sa pagmamahal. Kasi ang pagdadasal, ang bunga po niyan, kaya hindi mo pipilitin o hindi ka mauobliga. Kasi ang bunga niyan ay pag-ibig. Binabago tayo dapat ng pagdadasal. At yung pag-ibig na yan, pinapanibago tayo. Pinabubuti tayo. Diba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Yan ba'y bumabait kadadasal? Sa paglipas ba ng taon, marami na nabago dyan? Opo, yan, opo daw. So sana po, lahat tayo po work in progress. Hindi tayo perfecto. Pero, yan po yung susi. Kaya nga kung sabihin mo, Father, walang hiya po yung magulang ko. Oo, sige. Kung walang hiya yung magulang mo. Pero ibig sabihin ba na walang hiya ang magulang mo, may karapatan ka na maging walang hiyang anak? Kaya nga po, pag tayo ay nagising sa ating pagkakamali, meron tayong magandang salita sa Tagalog eh. Ano po yun? Natauhan. Sa wakas, nako, mainam naman at natauhan ka na din. Eh bakit? Eh kasi dati hayop. Kasi walang hiya eh. Hayop ka. Pero ngayon natauhan ka. Ano ibig sabihin na natauhan ka? Na-realize mo na tao ka. Tao pala ako, hindi ako hayop. Bakit? Kasi sa Bible, sa lahat ng hayop, at tayong lahat ay hayop, ang tao lang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. At ano yung larawan at wangis na yun ng Diyos? Pag-ibig. Kaya pag tayo po nagdadasal, yun ang sagot. Hindi yung hiniling natin. Hindi yung hinangad natin, kundi yung pag-ibig na yun ng Diyos sumaatin. Kaya nga makita niyo yung pong first reading, ang ganda. Maski si Abraham, nandun. Talagang pinaglingkuran niya. Nandun na nagbantay siya sa ilalim ng puno na yun para doon sa 3 bisita niyang anghel. Ganun din po sana tayo, na lagi tayo nagbabantay na may pag-ibig. Dahil pag nandun ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin, ibig sabihin nun, tumatalab yung ating pagdadasal. Pinapanibago tayo nito. At yung panalangin natin na yun, yung pag-ibig na yun na nasa puso natin, nasa isip natin, yun yung gagabay sa atin
para magampanan at mapagtagumpayan natin ang anumang mga pananagutan natin sa bawat araw na biyaya sa atin ng Panginoong Diyos.